Halos kalahati ng world temperature mean noong 2020 ay 1.01 Celsius. At ang temperatura naman noong 2000 ay 0.5 Celsius lamang. Isa ito sa mga patunay ng pagbabago ng mundo. Bilang paghahanda sa ating kinabukasan, kinakailangan nating masunod ang Sustainable Development Goals. Ang ating focus ay ang SDG 11, Sustainable Cities and Communities. Paano natin masasabing ang isang lungsod at komunidad ay sustainable? Ayon sa United Nations, mayroong 4 na salik sa pagtukoy ng sustainability ng isang lungsod o komunidad. Ito ay ang inclusivity, safety, resilience, at sustainability. Maya-maya tatalakayin natin kung paano natin ito may sasagawa sa ating sariling komunidad. Bagamat maraming oportunidad ang mayahandog ng isang lumalagong mundo, kasabay nito ang paglitaw ng maraming makabuluhang isyong pangkalikasan at pang-ekonomiya. Ang malala, ang mahihirap ang lalong nahihirapan at naapektuhan ng mga sakuna, krimen at karahasang dulot ng nagbabagong mundo. Halimbawa na lamang ay ang epekto ng mga nakaraang bagyo. Umabot na ng 830 million pesos ang pinsalang dulot ng bagyong Julian sa Batanes ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Hirap pa rin makabangon ang Batanes dahil sa kakulangan sa supply ng maiinom na tubig, kawalan ng kuryente at kasiraan ng mga infrastruktura. Bilang tugon, nagpadala ng relief goods ang Philippine Air Force sa probinsya. Paano kayo naapektuhan ng mga nakaraang pagbabago ng panahon? Madalas ang class suspension ay para daw sa kaligtasan namin. Depende sa wind signal ng tropical cyclone. Pero dahil dito, natatambakan naman kami ng mga gawain. Kung anong banta ng bagyo sa probinsya, ganun rin dito sa Maynila. Sakit, sira sa infrastruktura, kawalan ng kuryente, pero mas matindi nga naman sa probinsya. Hindi lang bagyo ang problema ng bansa natin. Grabe na rin kaya ang init ng panahon ngayon. Nakatamad kaya pumasok at mag-aral sa eskwelahan, lalo na kung ganito sobra init. Pwede rin daw yung maging dahilan ng class suspension. Depende sa heat index, mahuhuli na naman kami sa mga aralin namin. Malaki ang pinsalang dulot ng isyong pangkalikasan, lalo na sa ating ekonomiya. Malaking halaga ang natutuon sa mga nasisirang infrastruktura. Nanganganib ang kalusugan at produktibidad ng tao dahil sa pag-init ng panahon. Ang mga magsasaka at mangingisda ang pinaka naghihirap dahil ang kabuhayan nila ang pangunahing naapektuhan ng mga sakuna. Ang pagtaas at pagbaba ng presyo bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta ay makakaapekto sa mga negosyo. Sa tingin nyo, ano-ano ang mga issue ang nanganganib sa SDG 11? Mahirap na rin makasabay sa pabago-bagong panahon ngayon. Ang malala, sobrang tindi na rin ang mga nagiging epekto sa bansa natin ng mga nagdaang sakuna. Ilan sa mga pangunahing salik ng matitinding panahon ay ang climate change at greenhouse gas emissions. Naepektuhan ng pag-init ng panahon ang pagtunaw ng yelo sa pagtindi ng panahon at iba pa na siyang nagdudulot ng iba't ibang uri ng sakuna sa buong mundo. Hindi lang panahon, nasa pakikisama rin ng tao. Katamaran natin sa pagtapon ng basura ng maayos ang dumadagdag sa polusyon natin. Bumuo ang lungsod ng Makati Green Building Code na naglalayong mabawasan ang carbon footprint ng tao at pataasin ang energy efficiency. Paano ito maihahalin tulad sa NUNS core values? Compassion. Dapat natin maisulong ang pagiging inclusive sa ating mga komunidad. Lahat magtutulungan, walang iwanan. Respect for the environment sa pamamagitan ng sustainability. Trailblazer. Tayo'y gumawa ng aksyon upang mapahalagahan ang safety and resilience natin bilang isang komunidad, kaligtasan at katatagan. Integrity. Sa ating mga tao din naman talaga nakasalalay ang pagbabago. Isa rin sa problema ng mga Pilipino ay ang katamaran. Pati nga pagtapon ng basura kay natatamaran natin eh. Isa pa ang self-discipline. Bata pa lang dapat turuan na natin ng kalat mo, itapon mo. Kung walang basurahan, edi itago na lang muna natin hanggang sa makakita tayo ng basurahan. Layunin nating mabawasan ang ating carbon emissions at masunod ang proper waste management. Makatutulong ito hindi lamang para sa atin, kundi pati na rin sa ikabubuti ng daigdig. Isang paraan ay ang paggamit ng renewable energy nang hindi tayo masyadong nakadepende sa paggamit ng fossil fuels. Ang SDG 11, dito natin pinakita kung paano tayo magiging isang sustainable city.